Ang China at Israel ay dalawang bansa na talagang napakalayo ng kanilang mundo kung ang pag-uusapan ay relihiyon, kultura at geograpika. Subalit sa kabilang dako, may punto na ang partnership ng dalawang bansang ito ay pinag-usapan ng buong mundo. Noong 2017, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na sa mga panahong yaon ay kilala rin sa tawag na Bibi, ay nagpunta sa China para sa kanyang official state visit at nakipagtagpo kay Xi Jinping, presidente ng China, na kung saan sa pagtatagpong ito ay sinabi niya na ang Israel ay pwedeng maging perpektong partner ng China in terms of high-tech industry. At katunayan, mula 2017 hanggang 2019, ang China at Israel ay nagkaroon ng napakataas na investment, technology collaboration and trade. At kahit pa nga sa sandatahang lakas nito o mga armas pandigma. At upang ating maintindihan ng lubusan kung bakit nga ba nagkaroon ng isang magandang partnership ang Israel at ang China, ay balikan muna natin ang history ng dalawang bansang ito. Noong 1992, ang China at Israel ay nagkaroon at nag-establish ng diplomatic ties. Pero bago pa man ang 1992, ayon sa RAND report, ang relasyon ng dalawang bansang ito ay nagsimula pa noong 1979. Noong 1979, merong isang businessman na nagngangalang Saul Eisenberg tumulong upang mag-arrange ng meeting sa pagitan ng Israel at ng China. At sa naturang meeting na ito, napag-usapan at napagkasunduan na magta-transfer ng defense technology ang Israel sa China. Umabot ng 2 dekada ang military technology transfer sa pagitan ng Israel at ng China at nagkakahalaga ito ng $1 billion hanggang $2 bilyong sa mahigit 60 transaksyon. At ang naturang kasunduan ay napagtibay noong 1992. At sa loob ng 2 dekadang ito ay napa-improve ng China ang kanilang tanks, night vision system, electronic warfare system, maging ang kanilang Phyton 3 air-to-air missile fighter aircraft technology, at maging ang kanilang unmanned aerial vehicles UAV technology, hanggang sa dumating ang panahon na prenessured ng US at kinansel ng US ang pag-e-export ng Israel ng mga armas sa China. Sinubukan namang dumulog ng Israel sa US Congress upang maibenta ang Falcon Advanced Airborne Radar para sa air surveillance. Subalit hindi ito nagtagumpay at ikinansel ng Israel ang pagbibenta ng radar system sa China. Sa usapin ng defense system ng Israel at ng China, hindi ito ang pangunahing rason kung bakit konektado ang dalawang bansang ito, kundi ito ay dahil sa sinuportahan ng Israel ang PRC o People's Republic of China. Bihira lang sa isang non-socialist countries ang sumuporta sa PRC at isa nga rito ay Israel. Sinuportahan ng Israel ang One China policy, gayon din ang Pilipinas. Noong 2017, nang bumisita si Bibi o Benjamin Netanyahu sa China, inanunsyo ang pagka-establish ng Comprehensive Partnership for Innovation ng dalawang bansang ito. Sa mga panahong ito ay napakaraming foreign ministers sa iba't ibang dako ng mundo ang pumupuri sa high-tech na ekonomiya ng Israel. At noong 2018, ayon kay Wang Xishan, former mayor ng Beijing, naglabas ng statement. Ayon sa kanya, Israel leads the world in electronics, information technology, modern medicine, and agriculture. Samantalang ang China ay nagsisipag pa upang makamit ang modernisasyon. At sa mga taong ito, ang China at Israel ay isa sa mga bansang merong pinakamataas na investment. Kabilang sa investment na ito ang isang giant company sa China na China National Chemical Corporation, at isa pang kumpanya na nagproprotekta sa mga crops nito ay ang Adama Acquisition. At alam nyo ba na ang sikat na kumpanya ngayon na tinatawag na Huawei ay nagbid rin pala sa Israeli cybersecurity firm?
Ito ay dahil upang makahikayat pa sila ng mga namumuhunan kasama na ang China Broadband. Talagang napakalaki talaga ng investment ng China at Israel sa mga araw na ito at hindi binigo ng Israel ang China. Nag-share ng digital content and technology for software developers and mobile carriers ang Israel sa China. Ikinatuwa ng gobyerno ng China ang kooperasyon ng Israel sa kanilang ekonomiya. Ang 2015 to 2017 na investment ay umaabot sa range na $500 million to $600 million na kung saan ito ay umaabot sa 12% sa kabuuang kapital na ini-start ng Israel sa mga period na ito. At alam nyo ba mga kaibigan, nito lang 2021, 2 taon bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ay merong isang bagong port sa northern Israeli coastal city ng Haifa ang inaugurate. At hindi ito basta-bastang port lamang sapagkat ang port na ito ay punong-puno ng pangako, mga oportunidad at maging kontrobersis. Ang port na ito ay ipinatayo dahil kailangan ng Israel na maiwasan ang delay sa anumang papasok sa kanilang bansa sapagkat maraming kompetisyon ang Israel in terms of trading at mahihirapan ang Israel kung hindi mapapadali ang biyahe nila. Kaya ipinatayo ang port na ito katuwang ang China na nagkakahalaga naman ng $1.7 billion na port. Napakalaki at napakaganda ng port na ito na pinagtulungang itayo ng China at Israel upang ang Israel ay manatiling regional trade hub. Mula nang ito ay maipatayo ay lalo pang umunlad ang ekonomiya ng Israel. Pwedeng dumaong dito ang mga cargo ships, pwedeng pumasok dito kahit na ang mga giants na barko, kahit na 18,000 na container ay pwedeng dumaong sa port na ito ng Israel. Ayon naman sa Transportation Minister ng Israel na si Merav Michaeli, ang port na ito ay magpapataas ng ekonomiya ng Israel in a lower prices. Subalit kung gaano kaganda ang promise and opportunities ng port na ito ay nababalot din ito ng kontrobersis. Ang istorya kasi nito noong 2015, isang kumpanya sa China, hindi lang basta kumpanya kundi napakalaking kumpanya. Ito ay ang Shanghai International Port Group at nagbid sila sa Israel na sila ang magpapatakbo ng bagong port sa Israel sa loob ng 25 years na kontrata. At ito ay bumalot ng isang malaking kontrobersi na pag-uusapan din kasi dito ang seguridad, lalong-lalo na malapit din na kaibigan ng Israel ang US at ganun din ang China sa mga panahong ito. Kaya nag-request ang US sa Israel na magsagawa ng inspeksyon sa naturang bagong port sa Haifa na kung saan ito ay patatakbuhin ng isang malaking kumpanya sa China at ito nga ay ang SIPG o Shanghai International Port Group. Subalit alam nyo ba mga kaibigan na tinanggihan ng Israel ang request ng US? Dito ay nasubok ang relasyon ng China at Israel, gayon din ang Israel at US. Ang naturang bagong port kasi ay ikinokonsidera ng Israel na one of the most important infrastructure projects ng Israel para sa kanilang future dahil nga dito ay pataas ng pataas ang ekonomiya ng Israel. At ang port na itinayo sa Haifa ay hindi lang ang nag-iisang project sa pagitan ng Israel at ng China. Meron pa nga silang itinayo na private terminal sa Asdod. At ang project na ito ay umaabot lang naman ng $930 million kasama na rito ang Tel Aviv Light Rail System. Ngayon, sa tanong na bakit pinili ng China ang Israel, ito ay hindi dahil sa geographic, hindi rin dahil sa kultura. At ano kaya ang nakita ng China sa Israel? Ito ay dahil sa nakita ng China ang paglago ng ekonomiya ng Israel. Ano naman ngayon kung lumalago ang ekonomiya ng Israel? Maraming pera ang China, mayaman na bansa ang China at kaya nilang bumili ng mga kumpanya all around the globe.
at binibili nila at tinutulungan nila ang ilang mga bansa para din meron silang makuha na ikauunlad din ng kanilang bansa. Nakita ng China na ang Israel ay isa sa mga bansa sa buong mundo na merong high-tech na armas at nais makakuha ng China ng ideya sa naturang paglago ng Israel. At walang duda, hindi lang China ang namumuhunan sa Israel, maging mayayamang bansa sa West tulad ng US at ng United Kingdom ay nag-i-invest din sa Israel. Isa rin sa mga factors na tinitingnan ng China ay ang paglago ng agrikultura ng Israel. Dahil kung inyong titingnan, ang lupain ng Israel at ang lupain ng China ay halos merong mga disyerto, subalit bakit nagawa ng Israel na palaguin ang kanilang agrikultura? Ngayon, mula nung magsimula ang partnership ng Israel at ng China, alam natin na partner din ng Israel ang US. Kung iyong mapapansin, laging pumapasok ang US sa agreement ng Israel at ng China. Well, madali lang naman isipin yun dahil alam natin na ang US at ang China ay they are not in good terms. Kung baga, merong pagsiselos na nagaganap dito. At nito lang taon mga kaibigan, nagtagpo si Biden at si Xi Jinping at pagkatapos talaga ng kanilang pagtatagpo ay tinawag agad ni Biden si Xi Jinping na dictator. Kung ikaw si Xi Jinping, ano ang mararamdaman mo na pagkatapos pa lang ng inyong meeting, pagtalikod mo ay sinabihan ka agad na diktador? Ang hidwaan ng Chinese at US ay hindi lang sa panahon ni Biden, maging sa panahon ni Donald Trump ay nagkakairingan na ang dalawang bansang ito. Kung baga, kompetisyon ito sa mga bansang kanilang pinapatakbo. At ang Israel na isang maunlad na bansa ay malaking bagay rin kung saan ito papanig. At ang kabuuang trade value ng Israel at ng China ay umaabot ng 24.45 billion US dollars. Subalit sa pagdaan ng maraming taon ay nanaig ang US, mas pumanig ang Israel sa US. At katunayan, sa kasalukuyang digmaan ng Israel at ng Hamas ay laging tinitira at kinukundina ng China ang ginawa ng Israel sa Gaza. At maging sa United Nations, ang ambasador ng Israel ay laging binabara naman ng ambasador ng China.